Ako nga pala si Susan. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko sa inyo. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento sa pagpapakilala sa kapatid kong si Michael. Dalawa lang kaming magkapatid, mga kamorkada. Ako ang panganay sa aming dalawa. Bilang bunsong lalaki ay normal lang na si Michael ang paboritong anak ng aming papa. Walang araw na hindi napupuri ng papa si Michael. Nagbago lamang ang lahat nang tuluyang umalis sa poder ni papa si Michael. Simula nung umalis ang kapatid ko, hindi na kami masyadong nakakapag-usap pa. Ako ang tumayong tagapag-alaga ng papa namin nung nagkaedad na ito. Magkikita lang kami ng kapatid ko kapag may mga emergency dito sa bahay. Hindi ko naman inakala na isang emergency pala ang maglalapit sa landas naming magkapatid. Ate Susan, Oh, Michael! Buti naman at nakarating ka na. pasensya na at natagalan. Naipit kasi doon sa buwisit na traffic. Asa na ba ang papa? Kumusta siya? Kasama siya ng mga doktor. Ano ba kasing nangyari? Magkausap lang kami kagabi bakit biglang sinusugod na siya sa ospital? Ang sabi kasi ni Manang nagpahati daw ang papa sa veranda para makapagpahangin. Iniwan lang daw niya saglit tapos pagbalik niya, hirap na daw huminga ang papa. Anak na, di ba kabilin-bilinan ko wag na wag iiwanan ng papa mag-isa? Wag ka nang magalit. Hindi naman kasalanan ni Manang to Saglit lang naman daw siyang umalis kasi nagpakuha nga ng tubig ang papa. Kahit na, alam naman niyang hindi maganda ang kalagayan ng matanda. Sinabihan ko pa si Manang na wag nang iiwanan ng papa kasi baka kung anong mangyari, tingnan mo tuloy. Asan ba ang papa? Halika at pupuntahan na natin. Monitor the patient's vitals, ha? Update niyo ako kung may changes. Good afternoon, Doc. Good afternoon po. Susan, ikaw pala. Michael, I presume? Yes, Doc. Doc, kumusta na po ang lagay ng papa namin? Well, tatapatin ko na kayong magkapatid. Hindi maganda ang lagay ng papa nyo. Sa ngayon, minimonitor namin ang vitals niya. At naka-intubate na din ang pasyente. So, nakakahinga naman ng maayos ang papa namin, tama? Magiging okay naman siya, di ba, Doc? Well, tulad nga ng nasabi ko kanina dito kay Susan, we are doing everything we can para matulungan ang papa nyo. Pero dahil nga sa edad ng pasyente... Anong ibig sabihin niyo, Doc? I'm sorry to say this, mahinang-mahina na ang papa nyo. Abuti na nga lang at nandito si Susan at nakapag-decide siya agad na ma-intubate ang papa nyo. Siyempre sinabi ko kay Doc na ilagay na agad yung tubo kay Papa. Kung makakatulong gawin na nila ang lahat, hindi ba? Yes, and rest assured na ginagawa namin ang lahat para maging komportable ang pasyente. Teka lang, Doc, teka lang. Help me understand. When you say na baka mahirapan ang pasyente, do you mean na hindi nagagaling ang papa? Akala ko ba'y ginagawa niyo ang lahat? Yes po, ginagawa namin ang lahat. What I'm saying is, with the complications na dala ng karamdaman niya, we can only hope for the best. Hope for the best? Anong hope for the best? Michael. Teka lang naman, Doc. Sigurado ba kayong nagawa niyo na lahat? Ilang oras pa lang ang papa namin dito sa ospital tapos ganyan na agad ang sasabihin niyo sa amin. Parang may mali naman yata doon, Doc. Huwag niyo munang sabihin hope for the best. Do your best. Michael. Huwag po kayo mag-alala. Nakamonitor po kami sa pasyente. If anything comes up, kayo ang unang makakaalam. If may tanong pa kayo, just look for me, okay? Maiwan ko muna kayo magkapatid. Salamat, Doc. Anytime. Michael, okay ka lang ba? Michael! I need to make some calls. Kumuha tayo ng second opinion. Hindi ako papayag na ganun-ganun lang. Kailangan mo ba ng tulong? Tama na siguro nagawa mo dito, ate. Sobra na nagawa mo dito. Michael naman. I need to go. Maiwan muna kita. Ano na bang napag-usapan yung magkapatid?
Hindi pa nga kami nakakapag-usap ng maayos ni Michael. Simula kanina pa. Kanina pa siya may kausap sa telepono at hindi ako makasingit. Ganun pa. Kumusta naman daw ang kuya? Hindi maganda ang lagay ni Kuya Tita Helen. Sa ngayon kasi, yung tubo ang humihinga para sa kanya. Nako, ganun ba? Hindi raw ba nahihirapan ang kuya? Ang sabi ng doktor na tumitingin sa papa mas maganda nga raw na alisin na lang ang tubo para mas maging komportable ang papa. Matanda na rin kasi ang tatay ninyo. Hindi siguro nakatulong yung walang tigil niyang paninigarilyo noon. Oo nga ho Kumusta ka naman? Ho, Sabi ko, kumusta ka? Ngayon lang kayo ulit nakapag-usap nitong si Michael, hindi ba? okay naman tita. Pagdating naman sa papa, okay naman kaming dalawa. Mabuti kung ganon. Ang importante, iisa ang gusto niyong mangyaring magkapatid. Tama po kayo. O nakapagpahinga ka naman? Hindi nga ako nakapagpalit man lang ng damit bago umalis ng bahay. Pahinga pa kaya? Ay, huwag kang mag-alala at naghahanda na rin kami ni Manang dito. Susunod kami dyan pag nakatapos na kami. Sige po. O basta, kumapit lang kayo ha? Gagaling ang kuya. Basta, huwag kayong susuko. Kakayanin niya yan. Tama ho kayo. At saka, huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy ang dasal namin dito sa bahay. Karamay niyo kami. Sadyang matapang magsalita itong kapatid ko na ito. Mataas kasi ang napag-aralan at medyo nakakaangat sa buhay. Medyo pabalang kung magsalita sa ibang tao. Sanay na ako sa ganyang mga banat nitong si Michael. Sa tuwing umuwi siya sa amin ay lagi siyang ganyan. Mga kamorkada, kahit naman ganyang magsalita si Michael, alam ko naman na mabuti ang kalooban niya. Lagi niyang tinatawagan ng papa para kamustahin. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ng aming ama pag nakakausap niya si Michael. Kaya nga pag nagkikita kami ay lagi akong gumagawa ng oras para makapag-usap din kaming dalawa. Ate, andyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ikaw pala, Michael. Kanina ka pa ba dyan? Oo. Kagagaling ko lang ulit sa loob para tingnan ng papa. Kumain ka na ba? Ay, hindi pa nga Hindi ko na rin nagawang makakain simula nang isugod namin ng papa dito. Ganun ba? Halika na. Kumain muna tayo sa labas. Sa labas? Paano ang papa? Baka pwedeng dito na lang tayo sa hospital kumain. Nako ate, alam mo namang hindi masarap ang pagkain dito sa ospital. Walang kalasa-lasa. Sige na, tayo ka na dyan, kumain tayong dalawa. Paano kung biglang may update pala para sa papa? Huwag kang mag-alala. Iniwan ko na ang number ko dun sa nurse na in charge. Pag may message yun sa akin, pag may update sa lagay ng papa. Kaya sige na, tumayo ka na dyan. May nakita akong restaurant dun sa labas, mukhang masarap kumain dun. Siya, sige. Teka at kukunin ko lang yung bag ko sa loob. Sige lang, hihintayin lang kita dito. Michael. Kung iwan ko rin kaya ang number ko sa nurse ng papa para makontak niya rin ako kung may balita na sa lagay ng papa natin. Ate naman, magkasama naman tayong dalawa. Siguro naman isa lang naman ang sasabihin sa atin ng mga nurse kung may balita man, di ba? Siya, sige, tama ka naman. Sige na, kunin mo na yung bag mo at makakain na tayong dalawa. Siya. Kunin na lang namin itong package 1. Okay, sir. Package 1. Padagdagan na lang ng extra rice, ha? Extra rice. Noted, sir. Anything else po? Ikaw, ate, baka may gusto ka. Huwag kang mag-alala, sagot ko na to. Okay na ako, salamat. Sure ka? Sige, yun na lang muna. Pauna na lang ng tubig, ha? Okay, sir. Matagal-tagal na rin, ano? Matagal-tagal na rin nung huli tayong nakakain sa labas na magkasama. Oo. Buhay pa ata ang mama nung huli tayo nakakain sa ganitong mga restaurants. Oo nga Matagal na nga. Naalala mo yung isang beses na kumain tayo sa paboritong restaurant ng mama? Yung nauna tayong tatlo kasi nasiraan ang sasakyan ng papa?
Bata pa tayo noon. Hindi ko na masyadong matandaan eh. Ikaw ate napag-ahalata na ang edad mo. Tandang-tanda ko yung araw na yun kasi kahit ilang beses kong sabihin sa mama na gutom na ako, ayaw niya ipagalaw yung pagkain kasi wala pa daw ang papa. Oo, natatandaan ko na. Lumamig na at lahat yung pagkain natin, hindi pa rin dumadating ang papa. Tama. Buti na lang talaga at medyo bumigay na rin ang mama at pinakain na tayo. Nakatulong din na tunog ng tunog yung sikmura ako sa gutom. Sobrang tagal na ng panahon na yon. Simple lang ang lahat noon. Tama ka dyan. Wala pang mga bills na iniintindi, walang mga anak na kailangang pag-aralin, at walang mga problema na hindi natin kayang solusyonan. Hello sir, ma'am. Here's your water. Heto na rin po yung lumpiang ubod and yung sauce. Oh, thank you. Ba't ka napapangiti dyan? Lumpiang ubod talaga. Abe, bakit? Wala. Naalala ko lang kasi na tuwing nakakasama ko ang papa sa pagmemerienda lumpiang ubod ang lagi niyang pinapabili. Talaga ba? Oo, kaya nakakatuwa naman. Pareho din kayo ng gusto. Wala akong matandaan na kumakain ng lumpiang ubod ng papa. Kapag kasi kami magkasama, laging yung pandesal na may palamang kondensada kinakain namin. Lagi ko rin kasing request sa kanya yon. Wala kaming ganyan ng papa. Basta kung ano lang yung gusto niya, yun ang kinakain namin. Hindi ako humingi sa kanya ng kahit na ano. Masaya na kasi noon basta magkasama kami. Ganun ba? Alam mo, parang may naalala nga ako na may kinalaman sa paboritong pagkain ng papa. Hindi ko lang talaga maalala kung kailan pero parang naaalala ko nung minsan akong inutusan ng papa na kunin yung pinabili niyang lumpiang ubod. Sabi ko naman sa iyo Huwag ka mag-alala. Magiging okay lang ang papa. Malakas yun. Daig pa kalabaw. Kung ano man yung pinagdadaanan niya. Tsak kung kakayanin niya yan. Sana nga. Tsaka may mga nakausap na ako na willing magbigay ng second opinion. Makakahanap tayong lunas ha. Kaya sige na. Kumain ka na. Baka mamaya niyan tumawag na yung ospital. Sige. O paano? Maiwan muna kita ha. May tatawagan pa akong espesyalista. Okay ka na dito? Oo, sige lang. Tawagan mo na yung tatawagan mo. Sabihan mo na lang ako pag may balik na yung doktor ha. Konting intay na lang ha. Magagawan ko ng paraan to. Sige na. Ako na muna ang bahala dito. Sana nga tama ka. Sana nga maging okay ang papa. Oh, si Noel tumatawag. Hello? Noel? Nak? Hello, Ma. Napatawag ka, Nak? Kukumustahin lang sana kita. Nabalitaan ko kasi yung nangyari kay Lolo. Kanina pa dapat ako tatawag kaso hindi ako makasingit sa trabaho. Okay lang naman, anak. Busy ka Nakakain ka na ba, Ma? Tinawagan ko si Manang. Sabi ko, dalang ka ng pagkain dyan. Ay naku, sana hindi ka na nag-abala pa. Dumating ang tiyuhin mo. Kumain kami sa labas kanina. Talaga ba? Andyan si Uncle Mike? Oo, kaya wag ka na mag-alala ha. May kasama ako dito. Sige. Basta alagaan mo rin yung sarili mo, Ma, ha? Susubukan kong umuwi mamaya. Kung nandiyan ka pa sa ospital pag uwi ko, edi susunduin na kita. Oo, sige. Mag-iingat ka, anak, ha? Kayo din po, Ma. I love you. Love you too, Nak. Mga kamorkada, aaminin ko na medyo naiinggit ako sa tuwing napagkukwentuhan namin ni Michael ang nakaraan. Bilang paboritong anak ay lagi kay Michael nakabaling ang atensyon ni Papa. Kahit na nga noong umalis si Michael, siya pa rin ang bukang bibig ng aming ama. Kahit na ako ang laging kasama ng aming ama sa araw-araw, tanging ang pinakamamahal niyang bunso ang gusto niyang nakakausap. Tingnan mo to. Nakatulog na sa hallway. Te, gising na. Ay nako, pasensya na nakaidlip pala ako. Pansin ko nga. Kulang ka ba sa tulog?
Alam mo naman, hindi ba? Maaga akong gumigising para masilip ang papa. Minsan kinakapos talaga ako ng tulog. Okay, nako, magpahinga ka rin minsan. Naku, pasensya na ulit ha. Okay lang, ano ka ba? Ginising na kita kasi pwede na raw nating silipin ng papa. Ganun ba? Oo, sige na. Tayo na dyan, hinihintay na tayo ng papa. Sige, sige. Hello, Doc. Dok, Oh, hello sa inyo ulit. Kumusta naman kayo? Okay naman, Doc. Dok, kumusta na ang lagay ng papa namin? Mabuti na ba ang lagay niya? Sa ngayon, medyo stable naman, pero nakatutok pa rin kami. Iniiwasan kasi natin na magka-complication pa ang karamdaman niya. Mabuti naman kung ganun. O paano? Maiwan ko muna kayo mag-aama ha? I'll be back to check on him. Thank you, Doc. Aba, malalim yata yung buntong hininga mo dyan. Okay ka lang? Ha? Wala lang to. May naisip lang ako. Tungkol ba sa papa to? Naalala ko lang yung mga panahon na inaabutan ko ang papang nakakatulog sa may balkonahe ng bahay. Ngayon, tinitingnan ko siya parehong-pareho eh. Napakakalmado ng mukha. Oo nga, naalala ko rin. Tapos kapag sinusubukan mo siyang gisingin, magagalit siya sa'yo kasi pinuputol mo daw yung tulog niya. Talaga ba? Parang di naman nangyari sa akin yan. Ang naaalala ko, pag ginigising ko siya, lalo na pag medyo may halong gulat, natatawa yan. Ay, sana nga magkatotoo sinabi ni Doc. Sana nga bumuti na lagay niya. Sana nga. May sumagot na pala sa mga tawag ko. Pag mas naging stable na ang lagay ng papa, lipat na natin siya ha. Kailangan pa ba yun? Sabi naman ng doktor, medyo bumubuti na ang lagay ng papa, hindi ba? Maganda kasi na mapatingnan ulit ang papa sa isa pang espesyalista. Wala talaga akong tiwala sa mga doktor dito sa ospital na to. Kung bumubuti naman ang lagay ng papa, bakit pa natin siya ililipat? Para nga sigurado. Ayaw mo ba nun? Masisigurado natin ang kalusugan ng papa. Sa bagay. Hindi pa naman ngayon. Hintayin muna natin na gumaling-galing ang papa ha. O siya, sige. Oo. Dalhan niyo na lang ako ng pamalit na damit. O sige, mag-iingat kayo. Sino ba yung kausap mo? Si Manang. Balak daw nilang pumunta dito sa ospital para masilip ang papa. Okay yan. Para makausap ko na rin. Hindi talaga tama yung ginawa niya na basta-basta na lang niyang iniwanan ng papa eh. Wag mo na masyadong pagalitan. Matagal na si Manang sa atin eh. Ngayon lang naman nangyari yan. Kahit na. Narinig ko magpapadala ka din ng damit. Oo. Kasi paano? Medyo nangangati na ako sa suot ko eh. Tama yan. Para presko ka na rin. Ganun na nga. Sige. O paano? Alis muna ako, te ha? Babalik lang ako sa hotel kung saan ako naka-check-in. Makapaligo na rin. Hotel? Bakit hindi ka dumiretso sa bahay? Yan tuloy, gumastos ka pa. Hayaan mo na. Nagmamadali na ako kanina eh. Wala akong mapagparkan dito sa ospital kaya nag-check-in na ako. Kung kaya pa, cancel mo na lang yung hotel mo. Dumiretso ka na kaya sa bahay para isabay mo na sila Manang pabalik dito sa ospital. Ganun ba? Sige. Babalitaan na lang kita ha. Okay ka pa dito? Kailangan mo ng pera? Okay lang ako dito. Sige na, lumakad ka na. Sigurado ka ha? Okay, magkita na lang tayo ulit mamaya. Dating gawin ha? Kung may mangyari man, message mo ako kagad. Makakaasa ka. Hello? Manang? Hello, Ate Susan. Ba't napatawag ka? Ano po kasi, malapit na po kasi kami lumakad ni Ate Helen papuntang ospital. Itanong ko daw po kung may papadala pa daw po kayo. Wala naman. Yung damit lang sana. Uuwi dyan ng Kuya Michael mo. Sabi ko isabay na kayo pabalik dito sa ospital. Ganun po ba? Sige ho. Ate. Kamusta na po ang papa nyo? Ayun, medyo okay naman na. Sabi ng doktor stable naman na daw. Mabuti naman po pala kung ganun. Ate. Ano yun, Manang? Gusto ko sana humingi ng tawad sa inyo.
Pasensya na po at napabayaan ko ang papa niyo. Naku, hindi nyo kailangang humingi ng tawad, Manang. Wala namang may gusto sa nangyari. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo, ha? Gusto ko rin ho humingi ng tawad sa inyo at kay Kuya Michael na rin ho. Okay lang, Manang. Sabi ko nga kanina, huwag nyo na masyadong intindihin. Okay po, magkita na lang po tayo mamaya. Sige na, Manang. Mga kamorkada, si Manang ang katukatulong ko sa pagbabantay at pag-aalaga sa aking ama. Hindi siguro ako tumagal sa pag-aalaga sa aming papa kung wala si Manang para tulungan ako. Kaya nga nung humingi siya ng tawad ay agad ko siyang pinapatawad. Malaki na rin ang sakripisyo niya sa amin. Siguro nga higit pa kay Michael. Kaya nga laking gulat ko noong biglang nagkaharap si Manang at ang kapatid kong si Michael. Magandang araw po, ma'am. Checking lang po sa pasyente. Sige lang. Okay na po, ma'am. Thank you po. Thank you rin, nurse. Sana talaga magtuloy-tuloy na ang recovery mo, Papa. Ilang oras ka pa lang dito sa ospital pero ibang-iba na ang itsura mo. Sana talaga maging okay ka pa. Gusto ko kasi pag nagising ka at makita mo na nandito si Michael. Di ba, matagal mo na siyang hinahanap. Heto na oh. Ikaw na ang pinuntahan niya. Kung hindi ka pa nagkasakit, baka hindi ka pa binisita nun. Si Tita Helen tumatawag. Hello? Hello? Susan? Asan ka? Nandito po sa loob ng ospital sa tabi ng Papa. Bakit po? Lumabas ka nga muna. Si Michael kasi galit na galit kay Cecil. Puntahan mo muna kami dito. Dali na. Si Manang? Sige po, sandali lang po. Pupunta na po ako dyan. Ikaw naman kasi, Manang. Yun na nga lang ang trabaho mo, hindi pa papagawa ng maayos. Tingnan mo tuloy nangyari sa papa. Mike, tama na. Hindi, tita, may mali eh. At dapat pag may mali, agad na tinatama. Kuya, pasensya na po talaga. Manang, wala nang magagawa yung paghingi mo ng pasensya. Nakaratay na ang papa. Hindi siya gagaling sa paghingi mo ng patawad. Michael, ano bang kaguluhan to? Pinagsasabihan ko lang si Manang. Pinagsasabihan? Paano pinagsasabihan? Isinisigawan mo? Tsaka talaga ba ha? Dito sa harap ng hospital ka pa nagsisisigaw? Hindi ka ba nahihiya? Bakit? May mali ba akong sinabi? Wala naman ah. Tama naman ang sinabi ko, kung hindi dahil sa kapabayaan ni Manang, di sana okay lang ang papa. Wala ring magagawa ang pagsisisigaw mo kay Manang, Michael. Hindi gagaling ang papa sa pasigaw-sigaw mo. At least ako may ginagawa. Ikaw nga kung tutusin, pabaya ka rin eh. Babantayan mo na nga lang ang papa, hindi mo pa nagawa ng maayos. Ano ka mo? Narinig mo ako. Si papa na nga lang ang babantayan mo, hindi mo pa magawa ng tama. Tumigil ka na, Michael. Kung hindi pa ako dumating, baka mas lalong lumala ang kalagayan ng papa. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Michael. Wala kang alam. Manang, Tita Helen, tara sa loob. Sige, Manang, tara na. Sige po, ma'am. Michael, hindi mo alam kung ano yung mga pinagdaanan ko, ha? Kaya wala kang karapatan. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sa ngayon, medyo gumaganda na ang lagay ng pasyente pero patuloy pa rin yung pagmamonitor namin sa vitals niya. Salamat, Doc. Hopefully, after nitong laban niya sa karamdaman niya ay road to recovery na ang susunod. Okay, Doc. Susan? Ay, yes po, Tita. Kumusta ka, ha? Okay ka lang ba? Okay lang ho ako. Yung kay Michael kanina, Parang ayoko munang pag-usapan. naiintindihan kita. Kung ano man ang nasabi ko kanina, wala akong pinagsisisihan doon. Alam niyo kung ano ang hirap ko.
Alam niyo kung ano yung mga sakripisyo. Kung hindi alam ni Michael yun, wala na akong magagawa. Gusto mo bang magpahinga muna? O gusto mo bang umuwi muna? Nandito naman kami ni Manang. Magpahinga ka muna. Pahinga. Sige ho. Susubukan ko pong tawagan si Noel. Baka pauwi na rin yun. Mabuti pa nga. O sige na. Umuwi ka na muna. Mga kamorkada, talagang sumabog na ako kanina. Lahat ng naipong pagod at sama ng loob ay nailabas ko na. Ganun talaga siguro kapag matagal mong kinikimkim ang lahat ng nararamdaman mo. Kapag puno ka na, sasabog ka na lang bigla. Totoo naman kasi ang sinabi ko, walang alam si Michael. Wala siyang alam sa mga paghihirap ko. Ang tanging alam niya lang gawin ay tapalan ang mga problema na siya mismo hindi niya kayang harapin. Malapit na ako, ma. Pahintay na lang ako dyan sa may entrance, ha? O sige, nak. Ma, Oh, kamusta ka naman? Okay ka lang ba? okay lang ako. Pagod lang talaga. Sigurado po kayo. Sigurado. Sige na, nak. Palabas na ako ng hospital. Hintayin na lang kita, ha? Sige po, ma. Ate Susan? Michael, ayoko muna makipag-usap. Pagod na ako. Gusto ko na lang munang umuwi. May susundo ba sa'yo? Oo, malapit na daw si Noel. Siya na ang maghahatid sa akin sa bahay. Ganun ba? Tawagan mo. Sabihin mo ako nang maghahatid sa'yo. Ano? Samahan na lang kamo niya ang Tita Helen sa ospital. Ako na maghahatid sa'yo. Michael? Sige na. Tawagan mo na si Noel. Sige. Hello, Nak? Huwag ka na masyadong nagmamadali, ha? Ihahatid na lang daw ako nandito, Michael mo. Oo, anak. Oo nga. Okay lang ako. O sige na, ha? Pagdating mo dito sa hospital, puntahan mo kaagad ang Lola Helen mo, ha? Okay, sige. Ingat, Nak. Okay ka na? Oo. Tara. Sige. Kahit kailan talaga, hindi na nawala ang traffic dito sa lugar na to, no? Oo nga. Nakausap ko pala yung doktor bago tayo umalis. Kumaganda na raw ang lagay ng papa. Kailangan pa rin daw i-monitor pero malayo na daw sa panganib. Makakahinga na raw tayo ng maluwag-luwag. Mabuti naman kung ganon. Ate, kumusta ang buhay mo? Ang buhay ko? Kumusta ka sa araw-araw? Nahirapan ka ba? Michael, hindi ko maintindihan. Ate, gusto ko lang malaman. Kasi, alam mo yun, yung mga nasabi mo kanina, gusto ko lang alamin. Okay lang ako. Kami. Oo. Mahirap mag-alaga pero kinakaya naman namin. Ganun ba? Kailangan nyo ba ng tulong? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi ka na rin kasi bumabata. Hindi ko kailangan ng tulong. Malakas pa ako kaya kaya ko pa. Sigurado ka? Ate, sa tingin ko kasi hindi mo na kaya. Anong sabi mo? Hindi mo na kaya. Ikaw na rin may sabi, di ba? Marami ka ng sakripisyo. Di mo na masasabihin nyo kung di ka pagod eh. Michael, tumigil ka na. Utang na loob naman. Iniisip lang kita. Tignan mo nga nangyari sa papa. Tingin ko oras na para magpahinga ka na. Ihahanap kita ng makakatulong. Yung tututok sa'yo tsaka kay papa. Diyan ka magaling no? Ha? Diyan ka magaling. Pakiramdam mo, concerned na concerned ka. Pero hindi naman. Alam ko na yan, Michael.
Ginawa mo na yan sa amin dati. Teka, hindi ko maintindihan. Michael, magaling kang mang-iwan. Kunwari concern ka pero iiwan mo lang kami sa iba. Magaling kang mang-iwan, ganun. Iniwan? Paano kung iniwan, Ate Susan? May buhay din ako. Hindi naman panghabang buhay, nasa poder lang nila Papa. Kaya nga kita pinapadala ng pera para at least makatulong, di ba? So, paanong nangyari yung iniwan? Todo nga ang alaga ko sa inyo. So yun ba ang tingin mo, ha, Michael? Alam mo, hindi naman pera ang kailangan namin eh. Ikaw ang kailangan namin. Naiintindihan mo ba? Hindi pera. Ikaw. Nandito naman ako Ano pa bang gusto nyo araw-araw nandito ako? Sabi ko nga, di ba, may buhay din ako. Oy, ako? Wala? Michael naman. Importante sa akin ang pamilya. Pero may buhay din ako. Hindi lang ikaw. Ang hirap kasi sa'yo. Simula nung umalis ka, ha? Hindi mo na nakita yung bigat ng responsibilidad na iniwan mo sa akin. Nagbulag-bulagan ka. Tinakpan mo ng pera mo para hindi mo makita yung hirap na dinaranas ko. Ate, Nakikita ko na yung bahay. Sige na, Michael. Ihinto mo na yung sasakyan at bababa na ako. Bababa na ako, Michael. Ihahatid na kita. Sandali lang, huwag ka nang bumaba, please. Babalik na ako ng ospital. Tatawagan na lang kita pag may update. Magpahinga ka na lang muna. Sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Manhid. Yan na siguro ang pinakatamang salita para ilarawan kung ano kami ni Michael. Pareho kaming manhid pero sa magkaibang dahilan. Manhid na ako sa lahat ng hirap at pagod na dinanas ko. Samantalang si Michael manhid sa mga nangyayari sa sarili niyang kadugo. Galit na galit ako kay Michael nung mga oras na yon. Kung meron man siyang sinabing tama, yun na siguro ang magpahinga ka muna. Pagod na ako at pahinga ang kailangan ko. Oo, kararating ko lang. Andiyan pa ba si Tito Michael? Wala na. Nakaalis na kanina pa. Ganun po ba? Kumusta naman ang lolo mo? May pagbabago ba? Eto, mukhang ayos na ma. Sabi naman ng doktor, mas maganda na yung lagay niya kumpara nung dinala niyo siya dito sa ospital. Magandang balita yan, anak. Ikaw ma, kumusta ka? Okay lang ako. Anak, kanina ko pa napapansin na tanong ka ng tanong kung kumusta ba ako. May problema ba? Kasi ma, minessage kasi ako ng Lola Helen kanina. Nagkasagutan daw kayo ni Tito Michael. Huwag mo na masyadong isipin yun. Kilala mo naman kami ng tito mo, di ba? Sige. Basta mamayang gabi o kung anong oras ka man babalik dito sa ospital, magkita tayo Sagot ko lang dinner natin. Sige, anak. Sige na ma, pahinga ka na muna. Kung babalik ka na sa ospital, pwede mo kong tawagan Susunduin kita. Okay. Salamat, anak, ha? Anytime ma. I love you. Love you too, anak. Magiging okay din ang lahat. Heto, sandali na lang. Kung makakatok naman to Ano bang... Michael, ikaw pala. Pwede ba akong pumasok? Sige. Tara, pasok ka. Upo ka muna. Gusto mo ba ng kape? Kumain ka na ba?
Kape na lang siguro. Oh, sige, sandali at isasalang ko lang yung initan ng tubig. Galing ka bang hospital? Oo. Okay naman ang papa, huwag ka masyadong mag-alala. Heto, pasensya na at 3-in-1 lang yung meron kami. Naubos na kasi yung drip coffee, alam ko namang gusto mo yun. Hindi. Oo, okay na yan. Salamat. Michael. Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina ha. Dala lang din siguro ng pagod sa mga nangyari. Okay lang yun. Huwag mo na isipin. Ako nga dapat humingi ng tawad sa iyo. Pasensya na nabaliwala ko lahat ng mga sakripisyo mo para sa pamilya natin. Natatandaan mo ba nung maliit pa tayo? Tuwing Sabado gigisingin ka ng papa para gumala. Oo. Lagi ako sinasama nung kasi magkakape siya kasama ng mga kaibigan niya. Alam mo, inggit na inggit ako sa inyo ni Papa nun. Ganun ba? Lagi kasi kayong magkasama. Paborito ka niya. Bata pa lang ako, alam ko na yon. Ate. Kaya alam ko yung sakit na nararamdaman nila Papa nung nagdesisyon kang umalis sa atin. Para silang binawian ng hangin sa katawan. Parang laging may kulang sa kanila. Hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo ito o kahit sa iyo man lang. Pero kaya lang naman ako umalis kasi gusto kong makawala kina Papa. Ramdam ko kasi yung bigat ng expectations niya kapag nakatingin siya sa akin. Kaya ako umalis kasi hindi ko na kaya. Ako naman, kahit anong gawin ko, hindi ko mapantayan yung nabibigay mong saya sa kanila. Iba ka Iba ka sa kanila. Pero alam mo, hindi ako nagalit sa'yo ni minsan. Kasi sa loob-loob ko, ang gusto ko lang naman nun makasama ang kapatid ko na gumawa ng masasayang alaala. Yun lang ang gusto ko nun, hanggang ngayon. Talagang mga biktima tayo ng pagkakataon Kung sino ang gusto, siya ang umalis. Kung sino naman ang ayaw, siyang naiwan. Ate, pasensya na talaga ha. Marami akong naging pagkukulang sa'yo. Michael. Babawi ako. Babawi ako sa'yo, ate, pangako. Naging maayos na ang relasyon naming magkapatid. Siguro kailangan lang talaga naming mailabas ang sama ng loob namin para tuluyang maghilom ang sugat na naiwan ng nakaraan. Sa ngayon, madalas na kaming mag-usap ni Michael at paminsan-minsan lumalabas din kami para talagang makapag-bonding. Para naman sa mga nagtatanong, nakarecover naman makalipas ng ilang linggo ang papa namin pagkatapos niya ma-ospital. Nagkausap-usap kaming tatlo nila Michael at nagkapatawaran. Yun lang naman ang kailangan namin bilang pamilya. Sa ngayon ay maayos na ang pamumuhay naming buong pamilya. Sa tulong na rin ni Michael ay nakakuha na kami ng isa pang tutulong sa pag-aalaga sa aming tumatanda na papa. Mas nagkaroon na ako ng oras para sa sarili ko at pati na rin sa pamilya ko. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko mga kamorkada. Sana ay may napulot kayong aral mula dito. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na nagpapasalamat, Susan.